Sino ba talaga yung tunay na Diyos sa kanilang dalawa? Magkaisa ba si Jesucristo at yung Allah? Iisa ba sila? Kasi kung ganito, isa lang ang Diyos, ibig sabihin, si Allah, si Jesus, dalawa na ngayon, sabi ni brother. Ngayon, dalawa na ang Diyos natin dito. Ang tanong dito ngayon, sino yung tunay na Diyos sa kanilang dalawa? Ha? Hindi, ikaw lang nakakalam ng sagot. Kami hindi namin alam yung sagot. Ah, meron. Premier ka. Ha? Ako na yung tinanong niya ngayon maligtad na. Saan ba easy ha? Tawid ba tayo? Masyadong Laguna pala, malayo eh. Malayo. Tingin mo, ano natin? Ha? Okay, ito si isang Muslim, tsaka isang Kristiyano. So, tanongin ko tong Muslim, bro, ilan ang Diyos para sa'yo? Isa. Ikaw bro, ilan ang Diyos para sa'yo? Muslim, Kristiyano, pareho sila ng isang Diyos. Okay? May nakakita na ba sa Diyos? Wala. May nakakita na ba sa Diyos? Wala pa. Parehas din sila. Yung Diyos ba, siya ba yung naglikha sa atin? Oo, siya no mismo naglikha sa atin. Ikaw bro, yung Diyos siya naglikha sa atin? Siya rin. Isa rin sagot ko. Siya rin. Kumbaga yung Diyos makapangyarihan sa lahat bro. Oo. Ikaw bro, yung Diyos makapangyarihan sa lahat? So pareha sila no? Kahit Muslim at Kristiyano, isa ang Diyos, makapangyarihan sa lahat, siya ang tagapaglikha, walang nakakita sa Diyos. Ngayon, bakit sila Muslim, bakit sila Kristiyano? Magkamukha naman pala sila ng paniniwala. Alamin natin. Ano pangalan ng Diyos mo? Allah. Ikaw bro, ano pangalan ng Diyos mo? Sa Kristo. Ayan, doon pala sila nagkaiba. Si Allah, tsaka si Jesucristo. Ngayon, ang problema natin dito, ilan ba yung Diyos? Sabi nila ay? Isa. Dito, ilan yung Diyos sa tingin niyo? Dalawa. Dalawa? Isa sila eh. Hindi, ilan yung Diyos sa tingin mo? Para sa'yo? Isa lang. Sa inyo bro, Tama nga naman siya, dalawa na di ba? Totoo yun. Dalawa na yung Diyos natin ngayon dito. Yun ang aayusin natin, dalawa na yung Diyos natin dito. Dapat isa lang. Ang problema natin ngayon, sino ngayon yung tunay na Diyos sa kanilang dalawa? Si Allah o si Jesucristo? Diyan sila nagkaroon ng kaibahan. Sa kanya-kanya paniwala. Kanya-kanyang paniniwala. Pero ang punto ko ay ganito. Bro, dahil kasama ko naman to, maraming Indomie doon. Maraming salamat sa iyong partisipasyon. Ganun lang, kadali lang, di ba? Okay, bro. Inshallah. Salamat. Parang gusto ko katanungan eh, kasi kulang eh. Maraming salamat sa iyo, bro. Maraming salamat din sa iyo, Brad. So, ang punto natin dito, naintindihan natin, nalaman natin, Muslim man o Kristiyano, iisa lang ang paniniwala sa Diyos. Subalit magkaiba lang sila ng pangalan. Si Allah, si Jesucristo. Ngayon ang biggest question dito, sino ba talaga yung tunay na Diyos sa kanilang dalawa? Magkaisa ba si Jesucristo at yung Allah? Iisa ba sila? Kasi kung ganito, isa lang ang Diyos, ibig sabihin, si Allah, si Jesus, dalawa na ngayon, sabi ni brother. Ngayon dalawa na ang Diyos natin dito. Ang tanong dito ngayon, sino yung tunay na Diyos sa kanilang dalawa? Yan ang ating ayusin. Kasi, pagka sinabi mong stay ka na sa Jesucristo, stay na siya kay Allah, para may problema pa rin eh. Hindi nagkakasundo yung dalawang panig. Di ba? Ngayon, bigyan natin ng pansin. Wala mo na si Allah, wala mo na si Jesucristo. Ano ba yung tunay na katangian ng Diyos? Tunay na katangian ng Diyos is, teka muna pala, napansin ninyo about sa relihiyon yung pinag-uusapan natin ngayon dito. Siguro idea nyo naman na yun, di ba? Hindi tayo nakikipagtuligsaan, hindi tayo nakikipaggulo. May aayusin lang tayo, yung patungkol sa Diyos. Gusto lang natin siya makilala kung sino ba talaga siya. Kasi karamihan sa atin, mas kilala pa natin yung amo natin, asawa natin, nanay natin, pero yung Diyos hindi natin kilala. Di ba? Ngayon, tignan nyo, naniniwala ba kayo? Wala ang Allah, wala si Jesucristo. Ang tunay na katangian ng Diyos, nag-iisa, makapangyarihan sa lahat. Siya yung naglikha sa atin. Walang nakakita sa Kanya. Siya yung nagtutustos sa atin. So itong mga katangian na ito, 5 katangian lang. Okay? Pag itong katangian na ito, tumugma kay Jesucristo, ibig sabihin, siya yung Diyos. Pag yung katangian ito, tumugma kay Allah, ibig sabihin, si Allah yung Diyos. Pag itong katangian, hindi nakuha ni Jesucristo, ibig sabihin hindi siya yung Diyos.
Pag yung katangian hindi nakuha ni Allah, hindi siya yung Diyos. Ang punto, dalawa yung Diyos natin dito, si Jesus at si Allah, sabi nila. Kung dalawang Diyos dito, isa sa kanila yung huwad, isa sa kanila yung tamang Diyos. Kalimutan mo munang may relihiyon ka. Kalimutan mo munang Muslim kayo. Kalimutan mo munang Kristiyano kayo. Ang usapan natin dito, patungkol kung sino yung tunay na Diyos. Dalawang Diyos lang binanggit natin ngayon. Si Allah, si Yesu Cristo. Pero maraming Diyos. Si Buddha, Diyos ng mga Buddhism. Si Krishna. Maraming mga Diyos ang mga ibang tao. Pero wala tayong pakialam doon kasi relihiyon nila yun, di ba? Pero dito ngayon, Christian tsaka Muslim. Yun muna ang pakialaman natin. Si Allah tsaka si Yesu Cristo. Ngayon, gagawin kong pair, mga kababayan. Ipakikilala ko sa inyo si Allah, papakilala ko rin sa inyo si Yesu Cristo. Pero kung may pagkakataon kayo, dahil Diyos na si Yesu Cristo, pwede nyo pakilala siya mamaya. Pero ako muna magpapakilala kay Allah at papakilala ko rin si Yesu Cristo. Kung ang tutugma yung katangian ng Diyos, siya yung sambahin natin. Huwag tayong magsunod-sunuran sa kung anong ating nakagisnan. May isip ka, may isip ka, may isip ka, may isip ka. Lahat tayo may isip, gamitin natin ito. Okay? Pakilala ko muna sa inyo ang Allah. Sino ba ang Allah? Pag tinanong mo yung mga Muslim, anong pangalan ng Diyos nila? Allah. Bakit nila sinabing Allah? Napulot lang ba yung salita na yon? Yung pangalan na yon sa isang lugar? Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, kasi may banal na Quran. Yung banal na Quran, mga kababayan, Arabic ang word na ito. Ngayon, doon bumabase ang mga ginagawa ng mga Muslim sa sa Quran. So, sinabi ng Allah sa banal na Quran, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Innani ana Allah. La ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sabi ng Allah, katotohanan, ako ang Allah. Pangalan niya ang Allah. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. At ang gusto niya, paglingkuran siya, pag-alay ng palagi ang pagdarasal, upang pag-alala at pagpapasalamat sa Kanya. Kaya ang mga Muslim, sinabi yan na yung Diyos, pangalan Allah. Kasi bakit? Sinabi niya, pangalan ko Allah eh. Kaya yung mga Muslim, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kaya sinabi niya, walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya yung mga Muslim, palaging nagdarasal 5 times a day. Kasi sabi niya, mag-alay ka ng palagi ang pagdarasal. Para saan? Pagpapasalamat at pag-alala sa Kanya. So pagkatapos nang ibigay yung kanyang pangalan, sinabi niya naman yung mga kanyang katangian. Kasi hindi mo pwede yung Diyos mo na magpapakilala, like Kibuloy, sabi niya ako yung Diyos, anak ng Diyos, tapos yung katangian niya, hindi naman angkop sa Diyos. Ngayon, sabi ng Allah, pagkatapos na sabihin yung kanyang pangalan, sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad. Sabihin mo, O Muhammad, ang Allah ay nag-iisa. Ang ako ay nag-iisa, sabi ng Allah. Ginamit na salita rito ng Allah is ahad. Ibig sabihin sa Arabic ng ahad, absolutely one. Pag sinabi kasing wahid, isa. Wahid, itnain, talata, arba, 1, 2, 3. Pero pagka sinabi niyang ahad, absolutely one. Halimbawa, si Brother Arnie, nasa kubeta, nag-iisa. Nandun sa maestrahan, nag-iisa. Walang kasama pag nag-iisa. Kaya sinabi ng Allah, ako ay nag-iisa. Pero, ang nakalulungkot, ang mga ibang tao, sinabi nila, ang Diyos, yung mga ibang relihiyon, nagtuturo ang Diyos tatlo. Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. May mga nagtuturo pa ng iba-iba, marami pang mga Diyos. Pero sa Allah, sabi niya, ako ay nag-iisa lamang. Allahus Samad, ako ang sandigan ninyo. Sabi ng Allah, siya ang sandigan ng lahat. Hindi siya nagugutom, hindi siya kumakain, hindi siya umiinom, hindi siya natutulog, hindi siya napapagod, hindi siya namamahinga. Sabi ng Allah, Allahu khaliqu kulli shay'in. Ang Allah ang naglikha ng lahat ng bagay. Ang Allah ang naglikha ng bagay, no? Wa huwa ala kulli shay'in wakil. At siya yung mamamalaga ng lahat ng nilikha niya. Siya yung mamamahala ng lahat ng nilikha niya. Sabi sa banal na Quran, si Allah ang nagbibigay sa inyo ng mga pagkain, hindi siya nakakatulog, hindi siya namamahinga. Pansinin niyo mga kababayan, kung halimbawa meron kang Diyos na nakatulog, halimbawa bus driver, alam niyo yung Baguio? Ang Baguio, pag pupunta ka dyan, sigsag yan. Sigsag yung daanan niya, puro bangin. So pag may biyaheng ng bus, yung driver nakatulog, nalaglag sa bangin, paano na yung mga sakay niya? Patay. Paano yung Diyos pag nagkatulog? Paano tayo ngayon? Sino mag-drive ng mundo? Diba? Kaya sabi niya, hindi ako namamahinga, hindi ako natutulog. Wala akong kapaguran. Yung Diyos walang kapaguran, sabi ng Allah. Wala daw siya kapaguran. Kaya sabi niya pa, lam yalid walam yulad. Yung Allah ay hindi daw nagkaroon ng anak. Siya raw hindi nagkaroon ng anak. Kaya sinabi niya sa banal na Quran, وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا.
May mga tao na nagsasabi na nagkaroon ng anak ang Allah. Laqad ji'tum shay'an idda. Itong salitang ito is karumal-dumal na salita. Takadu samawati yatafattarna minhum wa tansaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Ang salitang ito na sinasabi ninyo na ang Allah ay may anak o nagkaroon ng anak, dahil sa salitang ito halos magkapunit-punit ang kalangitan, magkabiyak-biyak ang kalupaan, magkabuhal-buhal ang mga kabundukan dahil sa sinasabi ninyo na si Allah ay nagkaroon ng anak. Kaya sinasabi niya hindi siya nagkaroon ng anak. Kasi halimbawa, yung tao nagkaroon ng anak, ano anak ng tao? Ha? Buhay pa ba kayo? Ano anak ng tao? Ano anak ng kambing? Ano anak ng pusa? Ha? Kambing? Kuting. Ano anak ng Diyos? Diyos. Sabi ni brother? Tao? Papayag ka ba yung tao manganak ng kambing? Papayag ka ba yung kuting manganak ng tao? Eh, huwag ka rin pumayag na yung Diyos manganak ng tao. Tama ba? Kasi pag yung Diyos nanganak, Diyos din yun. Pag nanganak yung Diyos na yun, Diyos din, dalawa na sila. Pag nagkaasawa yung Diyos na yun, nagkaroon siya ng Diyos Apo, 3 na sila. Nagkaroon ng Diyos sa tuhod, 4 na sila. Magkakapamilya na yung Diyos. Dadami yung Diyos. Di ba? Kaya sinabi niya, hindi siya nagkaroon ng anak para hindi siya dumadami. No? Ibig sabihin, yung Diyos hindi magkakaanak ng Diyos. At lalo hindi siya magkakaroon ng anak na tao. Hindi kaya tanggapin ng ating kaisipan yun kung ating pag-iisipan lamang. Parang isang aso na nanganak ng tao, kaya mo tanggapin? Hindi. Isang tao nanganak ng aso, hindi mo kaya tanggapin. Biruin mo yung tao, ang ganda niya tapos manganganak siya ng aso, kapintasan yun. Paano pa yung Diyos? Nasa kanyang lahat ng kapangyarihan tapos manganganak siya ng tao. Kapintasan yun. Diba? At hindi raw siya ipinanganak. Ibig sabihin yung Allah, hindi raw siya ipinanganak. Pag sinabing hindi siya ipinanganak, kahit kailanman ay hindi siya mamamatay. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakaranas ng kamatayan. Pero ang Allah, hindi siya mamamatay kasi hindi siya ipinanganak. Pag namatay yung Diyos mo, sino na yung Diyos mo ngayon? Wala nang Diyos pag namatay yung Diyos, di ba? Delikado. Ngayon, bilang panghuli, ang sabi niya pa, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sa akin ay walang maiahalin tulad. Pansinin ninyo, wala nagpangalan sa pangalan ng Allah. Kahit hayop, bagay, tao, wala nagpangalan sa pangalan ng Allah. No? Kaya dapat nating ma-realize sa ating kaisipan na ito yung katangian ng Allah. Ulitin ko ngayon. Nag-iisa. Siya yung nagtutustos sa atin. Siya yung nagbibigay ng lahat sa atin. Hindi nagkaroon ng anak, hindi siya ipinanganak, hindi siya mamamatay. Walang nakakita sa kanya. Makapangyarihan siya sa lahat. Ngayon, katangian ng Allah, tsaka yung katangian ng Diyos. Sa tingin ninyo, tugma ba? Tugma ba? Nakinig kayo? Tugma ba? Malapit ba? Yung Diyos, wala nakakita. Yung Allah, wala nakakita. Diyos, makapangyarihan sa lahat. Allah, makapangyarihan sa lahat. Yung Diyos, kumbaga, siya ay naglikha sa atin. Ang Allah, siya naglikha sa atin. Diba? Hindi nagkaroon ng anak ang Diyos, hindi nagkaroon ng anak ang Allah. Ngayon, bago nyo sabihin ng Allah ang Diyos, para maging pen, kilalanin naman natin si Yeso Cristo. Diba? Sino ba si Yeso Cristo? Sino nakakilala nito kay Yeso Cristo? Ha? Taas yung kamay na nakakilala kay Yeso Cristo? Dumi. Ha? Di mo kilala si Yeso Cristo, bro? Kilala. Kilala naman siguro lahat. Pero siguraduhin ko lang kung kilala talaga. Testingin natin. Anong pangalan ng nanay ni Yeso Cristo? Ha? Ano? Mary. Virgin Mary. Okay, correct. Ngayon, bibigyan natin ng... Pasensya na kayo, ito yung pasalubong natin ngayon, no? Pag ito niluto ninyo, magiging maligaya yung taglamig ninyo kasi magtataglamig na. O, kailangan maging mainit kayo. Okay, bibigyan namin ng premyo ang makakasagot kung kilala talaga si Yeso Cristo. Anong pangalan ng lolo ni Yeso Cristo? Sa hindi Muslim. Ano bro? Joaquin Bordado yata yan. Joaquin? Hindi ko lang alam kung anong translation nitong sagot, pero sigurado ako, magkamukha lang din sa Kristiyano at sa Muslim, yung pangalan ng lolo ni Jesus.
Lahat po kilala nyo si Jesus. Pag sa Muslim, kasi kilala ang lolo ni Jesus eh. Kilala na yung lolo ni Jesus eh. Sa Muslim kasi, kilala si Jesus. Lolo niya, nanay niya, kasi mayroong buong chapter sa Quran. Surah Al-Maryam, nanay ni Jesus. Surah Al-Imran. Pangalan ng lolo ni Jesus ay? Imran. Anong pangalan ng lola niya? Wala. Ha? Fatima. Ha? Hana. 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 Yes. Masya Allah. Oh, bigyan So, mo. bigyan natin pampainit si Brother sa mitaglamig. Sino yan? So mga kababayan, nakilala natin kanina ang Allah. And pakilala ko si Yeso Cristo. Kasi baka mamaya, nakalimutan natin o hindi natin nabigyan ng oras makilala si Yeso Cristo. Kung tutugma ba sa Kanya yung katangian ng Diyos. No? Ngayon si Yeso Cristo, ikwento ko sa inyo kung paano siya nilikha. Paano siya napunta sa mundong ito. Inutusan ng Allah sa Angel Jibril. Inutusan ng Diyos sa Angel Jibril. No? Sabi ng Angel Jibril, kilala si Gabriel? Angel Gabriel. Bumaba siya kay Maria. Ang sabi sa kanya ni Angel Gabriel kay Maria, "Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus." Ngayon, sinabi ni Angel Jibril kay Maria, "Ikaw ay magkakaroon ng anak na lalaki." Ngayon sabi ni Maria, ano sabi ni Maria? "Paano ako magkakaroon ng anak? Eh wala naman akong asawa." Sabi niya, pag ginusto ng Diyos, mangyayari is mangyayari. Ngayon, nabuntis si Maria. In short, pag ikaw tao ka na nagbuntis, nasa loob ng tiyan yung tao, di ba? Anong kasama niya ron? Basta kung ano yung nandun sa loob. Di ba? Nung siya ay lumabas sa Yeso Cristo, siya dumaan. Ha? Saan? Saan? Sa puerta. Kung saan tayo dumaan, maliban sa cesarean dito, no? Pero kung saan ka dumaan, katulad na Jesus, doon ka rin dumaan. Di ba? Kung saan muna dumaan si father mo, siya muna yung nauna, ikaw naman yung huling lumabas. Di ba? Ngayon, paglabas ni Yeso Cristo, mamili kayo, tumatawa siya, umiiyak. Siyempre, pag yung baby yung lumabas, papaluin sa puwet, iiyak, di ba? Ngayon, busog na ba siya o nagugutom? Dumede. Pag ba dumedede ang isang tao, mga ilang minuto, ilang oras, naniniwala ba kayo na siya ay dudumi? Sinong baby dito hindi dumudumi? Di ba, datang baby kung umiinom, dumedede, dumudumi, di ba? Ngayon, ikawalong araw, ayon sa Biblia, kasi pakikilala ko sa inyo si Yeso Cristo, ayon sa Biblia, bago sa Quran, kasi Biblia yung hawak nyo, di ba? Si Yeso Cristo, ayon sa Biblia, pagkalipas ng walong araw, siya ay tinuli. So, tinuli siya. Tinanggal yung kanyang, para lumabas yung mga... Alam niyo ba kung bakit tinutuli yung tao? Para matanggal yung puti sa loob, ano yan? Tik-tik. Okay. Basta yun na yun. Ngayon, para maging malinis. Nung pagkatapos siyang tuliin, di ba may kwento pa nga, pumunta yung mga hari doon. Binati ko si Maria, bakit ka nagkaroon ng anak? Nangangalun niya ka, wala ka namang asawa. Di ba? Anong sabi ni Yeso Cristo nung baby siya? Nagsalita siya eh. Sabi niya, ako ay sugo ng Diyos. Ngayon, i-shortcut natin. Mahirap ikwento yung buong kwento ni Yeso Cristo. Nung siya ay lumaki na, nagturo siya sa mga tao. Anong tinuro niya? Pag siya ay nagtuturo, nagtanong sa kanya estudyante niya, halimbawa kayo, nagtanong kayo sa akin, sabi niya, mabuting guro, ayon sa Biblia, paano kung makakamtan ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Yeso Cristo, Juan 17, versikulo 3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala mo ang nag-iisang Diyos at ako si Yeso Cristo na kanyang sinugo. So nagturo si Yeso Cristo ng kabutihan, pero stop muna natin doon, hindi natin papabain. Anong katangian ni Yeso Cristo? Si Yeso Cristo ay pinanganak, kumain, uminom, nagdumi, siya ay tinuli, siya ay nabuhay sa mundong ito, nakausap ng tao, nakita ng mga tao. So nangangahulugan, yung mga katangian ni Yeso Cristo, malayo sa katangian ng tunay na Diyos. So bakit ikaw, ako, as a balik Islam masaya ko dati yung Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, born again, ano sa mga iba-iba na rin. So bakit ikaw, si brother ngayon, sinasabi niya kanina si Yeso Cristo yung Diyos? Kasi bakit? Nakagis na natin, right? Pero nung narinig mo ito, anong naisip mo? Di ba? Anong naisip mo? Parang hindi talaga tumugma yung katangian ni Yeso Cristo dun sa tunay na Diyos, di ba?
Ano ulit katangian ng tunay na Diyos? Nag-iisa. Makapangyarihan sa lahat. Walang nakakita. Siya ay naglikha sa atin. Pero sa Yesu Kristo, siya ay nakita na. Siya ay kumain. Naging mahina. Naging malambot. Siya ay tinuli. Siya ay nabuhay. Diba? Kung siya ay pinarusahan pa ng mga tao para ipako sa krus, yung paniniwala ng mga hindi Muslim, di ba? Ngayon, hindi tumugma roon sa katangian ng tunay na Diyos. Kaya ngayon, sa mga kababayan natin, kailangan ninyong mag-isip. Kailangan ninyong mag-isip. Bakit ganito sinasabi ng mga Muslim? Samantalang ang tagal ko na, 30 years old, 50 years old na akong 50 years old na akong Kristiyano. Di ba? Bigyan ko kayo ng liwanag. Bigyan ko kayo ng liwanag para mas madali ninyong makuha. Inshallah. Ang Islam, ipinararating sa inyo, hindi upang pilitin kayo. Sabi nga ng Allah, la ikraha fid-din, walang pilitan sa relihiyon. Subalit, kayo kasi, bawat isa, lumaki akong katulad ninyo. Na wala akong pakialam sa, aminin ko, wala akong pakialam sa batas ng Diyos, kung ano lang yung gusto ko, magtatrabaho, kakain, matutulog, magpadala ng pera sa asawa. Tapos pagkatapos nun, wala na. Di ba? Yung Diyos, pag maalala mo lang siya, pag may problema ka, yun yung karaniwan natin nagagawa. Ngayon, pag pinaniwalaan mo ang Allah na siya ang tunay na Diyos, anong magiging tawag sa'yo? Ha? Sir, balik Islam kayo? Balik Islam. Anong dati relihiyon ninyo? Catholic. Catholic. So, nung nag-Muslim ka, sinamba mo ang Allah, ano nang tawag sa'yo ngayon? Islam. Balik Islam. Ngayon, pag ikaw naniwala na ang Allah ang tunay na Diyos, yung Diyos ng mga Muslim ang asambahin mo, ang tawag sa iyo, balik Islam. So, hindi ka nagpalit pala ng relihiyon. Kanina, Roman Catholic ka, like, di ba? Roman Catholic ka kasi sinasamba mo si Yesu Kristo. Napatunayan mo yung Allah pala, ang tunay na Diyos. Ngayon, gusto mo siya sambahin. Pero nangangamba ka kasi magpapalit ka na naman ng relihiyon. Right? Sinasabi namin na sa inyo ang totoo. Kasi ayaw namin na kayo ay gagawa ng isang hakbang sa buhay ninyo na hindi magiging maliwanag sa inyong lahat. Ngayon, napatunayan natin si Allah ang tunay na Diyos. Pero bakit may tinatawag na Diyos Ama? Sino makakasagot? Bakit may tinatawag na Diyos Ama? In short, si Allah, siya rin yung tinatawag ng mga hindi Muslim na Diyos Ama. Hindi lang siya pwedeng tawaging Diyos Ama. Ang tawag sa kanya ay Allah sapagkat ang Diyos Ama is lalaki. Ang Ama is lalaki. Ang Allah wala nakakita sa kanya. Kaya paano mo nasabi siya ay lalaki? Kaya hindi angkop na tawagin siyang Ama. Ang tawag sa kanya is Allah. Ibig sabihin, nag-iisa, makapangyarihan sa lahat. So ngayon, alam ko na napag-isipan ninyo na marahil na si Allah ang tunay na Diyos.